Magandang hapon po sa lahat ng kapamilya ng Christ the Living God Fellowship at sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikinig at nanonood sa oras na ito. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan at ang kanyang biyaya na hindi naubos-ubos sapagkat kahit po tayo ay may mga pinagdadaan ng pandemya, alam natin na tayo ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon at dahil sa kanyang biyaya, tayo po ngayon ay patuloy na humaharap sa anumang pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay. Kahit may mga pandemya, madali po tayo maka-adapt, maka-modify, at maka-adjust sa new normal na ito. So ako po si Pastor Rene Agaton, ang outreach pastor ng Christ the Living God Fellowship Batangas Outreach, at isang malaking karangalan po sa akin na mapabilang sa isa sa mga speaker po ngayon. At ang naka-assign na topic na ating pong pag-uusapan sa hapon pong ito ay a weekend to obedience and submission to our leaders. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka aming Ama. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na hindi po nauubos. Purihin ka sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan. At sa oras na ito, Panginoon, nandito po kami, Lord, upang patuloy na makinig ng iyong mensahe at hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng maraming kaalaman. Higit sa lahat, ang mga kaalamang ito ay maunawaan po namin, Panginoon, upang magkaroon kami ng tunay na karunungan na nagmumula po sa inyo. Gabayan niyo po ako, Panginoon, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Ama. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Okay. So, as a pastor, wala kaming ibang hangad kundi ang lumakas kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos at maging matatag at mahalin niyo ng lubusan ng Diyos ng buong buo sa inyong buhay. Kaya ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay gisingin ang bawat isa sa pagsunod at pagpapasakop sa bawat leader na nakatalaga po sa atin. So maaaring ang topic na ito ay alam na po natin, lalo na po yung matatagal na, ano po. Ngunit atin lamang pong suriin at balikan uli, baka dahil sa pandemyang ito, tayo po ay nakaranas o tayo po ay nakatulog na. Kaya ang pinaka-aim o pakay ng topic na ito ay to be awakened from sleeping and focus on obedience and submission to create a productive spiritual life in the kingdom. So ang gisingin ang mga nakatulog na upang muling pagtuunan ang pagsunod at pagpapasakop sa ikauunlad ng ating buhay spiritual sa kanyang kaharian. So kung narinig na natin yung sermon nung Sunday, isa po ito sa ating New Year spiritual resolution. Lahat ng mga ibabahagi ko sa inyo sa oras na ito ay mga karanasan at natutunan ko sa buhay, mga ups and downs na nangyayari sa akin hanggang sa matuto po ako sa maraming bagay. Lalo na tungkol sa pagiging obedient at pagiging submissive sa leader. So ang ating pinaka-key verse sa topic natin ngayon ay ang Hebrews chapter 13, verses 17 to 18. Hebrews chapter 13, verses 17 to 18. Sabi rito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. So, ang author ng aklat ng Hebreo ay nagbigay sa atin ng malinaw na statement na dapat tayong sumunod at magpasakop sa ating mga leader. Dahil ang pagsunod at pagpapasakop ay isang napakahalagang attitude o character sa kaharian po ng Diyos. Dahil ito ang magiging karunungan natin o application sa lahat ng ating natutunan mula sa salita ng Diyos. Actually, ang pagsunod, ito ay pangkaraniwan na sa marami sa atin. Dahil halos tayo o lahat ng tao ay mayroong sinusundan. Kaya hindi na bago sa ating pandinig ang salitang pagsunod. Ngunit mayroong pagsunod na bago. Okay? Mayroong pagsunod na bago. So ano kaya yon? Ano sa tingin kaya natin yung pagsunod na bago? Alam niyo po kung ano po yon? Ang pagsunod na gusto ng Diyos. Ang pagsunod
na gusto po ng Diyos. Kaya mahalaga sa oras na ito na malaman po natin kung ang ating pagsunod ba o ang pagpapasakop ay gusto ba ng Diyos. Dahil kapag kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, mas lalong magiging fruitful po tayo at mas powerful ang ating paglilingkod sa Diyos. So tingnan po natin ang meaning ng obedience at submission. Kasi kung titingnan mo ang dalawang ito, obedience at submission, parang halos iisa lang po ang gustong patutunguhan nito. Ngunit titingnan po natin kung anong pagkakaiba ng dalawang ito. Okay, una, obedience is following orders, commands, or instructions. So, kinakailangan sumunod dahil may utos. Pero may problema din dito because it does not guarantee a person's willingness to comply with orders. So, hindi po ito garantiya na porket sumusunod ay talagang willing talaga yung tao na sumunod. Dito kasi maaring kaya ka lang sumunod dahil napipilitan ka lang o wala ka talagang choice. Okay? Kaya, it does not only mean submission. Okay? Hindi porket sumusunod ka, nagpapasakop na yan. Pwede kasing sumunod na hindi tayo nagpapasakop, di ba? So, may mga sumusunod outwardly, ngunit ang kalooban naman ay puno ng galit. Amen? So, hindi pa rin 100% ang pagsunod sa mga leader. So, tingnan naman natin ang meaning submission. Sabi rito, submission, it is yielding to power or authority. Meaning, kusa mong ibinigay, kusa mong isinuko o ipinailalim mo sa kapangyarihang nakakasakop sa iyo. At sabi pa rito, in submission, a person has respect and love for those in power. So we are willing to follow because we love and respect for those who have power over us. So ito yung pagsunod na may pag-ibig at paggalang. So sa Bible, may mga makikita po tayong pwedeng maging ehemplo o mga modelo sa pagsunod at pagpapasakop. At syempre, hindi na po mahuhuli dyan ang ating Panginoong Hesukristo, si Jesus Christ. Kagaya ng sinabi dito sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, sabi niya rito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. So anong sabi ni Paul? Dapat ang ating maging attitude ay kagaya ng attitude din ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Tingnan niyo po kahit ang ating Panginoong Hesukristo, na kahit siya'y Diyos na, ngunit nung siya po ay bumaba dito sa lupa, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang mamuhay dito sa lupa na mayroong humbleness at sumusunod sa Diyos na kahit man hanggang kamatayan, ang kanyang kamatayan ay parang kamatayan ng isang kriminal. Tingnan po natin, sabi sa Hebrews chapter 5 verse 8, but even though He was a wonderful son, sabi niya, but even though He was a wonderful son, He learned to listen and obey through all His sufferings. Tingnan niyo kahit Jesus Christ, ipinakita niya ang katangian niya na bilang isang anak ng Diyos, na sa kabila ng lahat, natuto pa rin siyang makinig at sumunod kahit nasa gitna siya ng mga suffering sa buhay. Dapat tayo din, kahit anong klaseng pagsubok, at kahit anong klaseng trials, kahit anong klaseng sufferings ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, dapat kagaya din yung character natin, yung attitude natin, kagaya din kay Jesus Christ, na patuloy pa rin nakikinig at sumusunod. Bakit? Kasi may love and respect siya sa Father. Kasi alam niyo po kung bakit napakahalaga po ito. Nang pagsunod po natin sa Ama, ay napakahalaga na maunawaan po natin kapag mayroon po tayong love and respect kagaya ni Jesus Christ, natututo po tayong sumunod at magpasakop. Kaya ito ang kanyang sinabi sa John chapter 4 verse 34. Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Kaya dahil sa love and respect niya sa Father, naging malinaw sa kanya ang kalooban ng Ama kung bakit narito siya sa mundong ito. Ganon din dapat tayo
kung mayroon tayong love and respect sa Father, malinaw din sa atin ang kalooban ng Diyos. Kung bakit tayo narito sa mundong ito. Dapat malinaw po sa atin yan. Ano ang purpose natin? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit ako narito sa Christ the Living God Fellowship? Dapat malinaw din sa atin yan. Kung bakit ka nasa church ng Christ the Living God Fellowship. At bakit siya ang pastor ko? Isa pang dapat maging malinaw po sa atin to. Dahil napakahalaga na maunawaan yan natin kung bakit sila ang pastor na inilagay ng Diyos sa atin. So tingnan nyo, dahil sa pagsunod at pagpapasakop ni Jesus sa Ama, ito ang naging hangarin niya sa John chapter 17 verse 4. Tingnan natin, John chapter 17 verse 4. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. So handa niyang tapusin ang ipinapagawa ng Ama sa Kanya. At sabi pa ni Jesus diyan na nag-glorify niya ang Father kapag natapos niya ang ipinapagawa sa Kanya ng Ama. So ano ang reflection nun sa atin? Simple lang. Mayroon tayong tungkulin na kailangang tapusin kagaya din ni Jesus Christ. Tandaan po natin yan. Lalo na siguro sa pagsunod at pagpapasakop. Kung bakit tayo narito sa mundong ito, kung bakit nariyan ka sa Christ the Living God Fellowship, at kung bakit siya ang naging pastor mo. So dapat malinaw sa atin yan, kagaya ni Jesus Christ. Isa pong bagay na nung ako'y naglilingkod sa Panginoon, naunawaan ko kung bakit ako inilagay ng Panginoon sa church na ito. At naunawaan ko rin kung bakit sila ang naging pastor ko. At mula noon, iba't ibang mga masalimuot na mga pangyayari sa buhay ko, mga pagsubok, mga trials, challenges sa buhay, para subukin kung naunawaan ko talaga ang aking kinalagyan. Kung naintindihan ko talaga ang pagkatawag ng Diyos sa akin, kung malinaw ba sa akin ang calling ni Lord, kung malinaw ba sa akin ang lahat na dapat kong gawin. At yan ay nagpapasalamat po ako sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon dahil hindi po siya nagkulang mula noon. Mula noon, hindi siya nagkulang sa akin. Hanggang ngayon, patuloy siyang nagsusupply ng kaalaman, pangunawa at karunungan sa akin sa maraming bagay hanggat nandito po ako sa loob ng iglesyang ito. At hindi lamang po si Jesus Christ ang makikitaan po natin ang modelo tungkol sa pagsunod at pagpapasakop sapagkat nandyan din si Noah, nung panahon ng baha, alam natin kung paano siya sumunod at nagpasakop sa Diyos natin, di ba? Na kahit hindi ganun, kung titingnan po natin, hindi ganun kadali yun, ha? Papagawin ka ng arko, pagkatapos, hahanapin mo yung mga makakasama mong hayop na makakasama sa loob ng panahong iyon. Pero tingnan nyo kung paano siya sumunod at nagpasakop sa Diyos. Ganon din si Abraham. Nung panahon na hiningi ng Diyos sa kanya na ialay ang kanyang kaisa-isang anak, hindi siya nagatubili. Madaling araw pa nga, gumigising na si Abraham. Diba sa atin, minsan pag tayo po ay merong gustong ipinapagawa ang Diyos sa atin, minsan parang hirap tayong bumangon. Yung tawag, devotion man nga lang tuwing umaga pahirapan pa tayo dyan, di ba? Pero itong si Abraham, nung sinabi ng Diyos sa kanya, ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Mahirap yun. Anak mo, ialay mo. So, sa kanya, hindi siya nagatubili. Madaling araw pa lang, gumising na siya, inihanda na niya ang lahat ng kailangan at siya po ay sumunod sa Diyos. Si Joseph the dreamer, nakita po natin na dahil kasama niya ang Diyos, anumang aspeto na nangyayari sa buhay niya, na kahit man siya ay pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid, at hanggang siya po ay napunta sa Egypt, alam nyo, nakikita ko po sa kanya ang patuloy na pagsunod at pagpapasakop. Na kahit sino mang authority ang inilagay ng Diyos sa kanya, natututo siyang sumunod at magpasakop kasi nasa kanya ang Diyos. Isa yan sa mga palatandaan na kapag ang Diyos ay nasa atin, madali sa atin ang sumunod at magpasakop. Inuulit ko po, isa yan sa mga palatandaan na kapag ang Diyos ay nasa atin, madali tayong sumunod at magpasakop. Hindi lamang yan, kahit si David, nakikitaan din po natin ang pagsunod at pagpapasakop sa panahon ni Saul. Diba? Noong panahon ni si Haring Saul, kung paano ang ginawa sa kanya, pero nakikita po natin na hindi kahit mag-isip man lang ng masama kay Haring Saul, hindi siya nag-isip.
na kahit man siya'y ginagawa na ng masama ni Haring Saul, tingnan mo ha, si David ginawa na ng masama ng kanyang leader. Pero hindi siya nag-isip ng masama sa leader na itinilaga sa kanya ng Diyos. Kaya nga naman, tingnan mo nangyari. Nung nawala si Haring Saul, si Haring David po ang ipinalit sa kanya. Tingnan nyo ha, ang promotion ng Panginoon. Isa pa, si Paul. Siyempre, si Paul, marami po tayong mga bagay na makikita kasi mismo si Paul ang nagsumulat nito na kinakailangan tayo sumunod at magpasakop sa ating mga leader. So ilan lamang po yan sa mga modelo natin sa pagsunod at pagpapasakop. At makikita po natin na halos lahat sila ay dumaan sa matitinding pagsubok, di ba? Upang suriin at alamin kung legit ba ang kanilang pagsunod at pagpapasakop sa Diyos o sa mga authority na nakakasama sa kanila. So masasabi ba natin na talagang ang pagsunod natin o ang pagpapasakop natin ay tunay at tapat kung hindi yan idadaan sa anumang pagsubok? Natural, kailangan idaan sa pagsubok yan. Kaya huwag kang magtaka kung may mga iba't ibang mga challenges sa buhay natin habang tayo sumusunod at nagpapasakop sa ating mga leader, may mga bagay tayong hindi mauunawaan. Pero isang bagay lang, nung panahon na may mga bagay akong hindi naintindihan, kung kinakailangan ba akong sumunod at magpasakop, isang bagay lang ang lagi kong iniisip, Lord, paglinawin mo ang isipan ko. Yan. Yan po ang laging hinihiling ko sa Lord. Lord, paglinawin mo ang isipan ko na makita ko ang tamang pagsunod at pagpapasakop sa leader na itinilaga mo po sa akin. Kasi alam nyo, sa totoo lang po, ako rin, masuwayin din po ako eh. May ugali din po ako na hindi basta-basta sumusunod eh. Pero dahil nga sa sitwasyong ito, nung maunawaan ko ang salita ng Panginoon na kailangan tayong sumunod at pagpasakop, mula noon nanalangin ako sa Diyos, Lord, tulungan mo po ako na magtagumpay, na maging masunurin at mapagpasakop sa mga leader na itinalaga mo po sa akin. Minsan akala natin, nanatili naman tayo sa gawain, nanatili tayo sa church. Pero minsan may mga bagay na tayong hindi naunawaan. Kaya ating pong, itong ibabahagi ko po sa inyo, ito yung mga bagay na natuklasan ko, na ginawan ko po ng topic. At ito po ay napakahalaga naman kasi naituturo ko po sa inyo ngayon yung mga bagay na ito. Kasi itong apat na D or misconceptions in obedience and submission, ito yung mga bagay na inaakala natin na tayo sumusunod at nagpapasakop. Yung pala, hindi na pala tayo sumusunod at nagpapasakop. So titingnan po natin, isa-isahin po natin to. Kaya akala natin, sapat na ang patunay na tayo sumusunod at nagpapasakop sa leader natin porque tayo ay hindi umaalis. Yan. Umaati naman tayo linggo-linggo. Ha? Umaati naman tayo ng meeting. O nandiyan naman tayo, present naman lagi tayo. Pero may mga bagay po tayong dapat maunawaan. At sinuri ko ng gusto po ito at inisa-isa ko yung mga bagay na ito at mayroon pong apat akong napili na hindi ito naintindihan ng marami. Okay, ano-ano ba yung mga 4 Ds na misconception about obedience and submission? Number 1, disacknowledgement. Ang ibig sabihin po ng disacknowledgement, disacknowledge the authority who have power over us. We do not recognize the pastor that God has placed in us. Yan ang isang bagay na hindi po natin naunawan. Yes, alam natin na siya ang pastor sa church na yan. Pero alam nyo, kung susuriin natin sa ating mga sarili, may makikita tayo, totoo ba talaga, na nire-recognize natin sa ating sarili na siya ang leader natin. Nire-recognize natin sa ating sarili na siya ba talaga ang pastor natin. Hindi natin minsan kinikilala yung pastor na iniligay sa atin ng Diyos sa maraming bagay o sa maraming aspeto na minsan nakakaligtaan po natin yan. Kaya dapat nating isa-isip sa buhay po natin ngayon. Tanungin natin mga sarili, totoo ba talaga na na-acknowledge natin yung mga pastor na itinilaga sa atin ng Diyos? Gaano ba natin sila kinikilala sa buhay natin? Paano ba natin sila ina-accept sa buhay natin? Alam nyo, sabi nga ni Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, so mayroon pong sinabi si Haring Jehoshaphat sa buong Judea at sa buong inhabitants ng Jerusalem. Ito ang sabi niya, 2 Chronicles chapter 20 verse 20,
Listen to me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Put your trust in the Lord your God, and you will endure. And put your trust in His prophets and succeed. So tatlong bagay ang makita natin dito. Una, trust or believe in God. And number two, trust also and believe in His servants. And number three, and you will succeed. So nakikita po natin dito, no? Alam nyo, ito yung bagay na naunuwahan ko sa buhay ko. Na sino man yung itinalaga ng Diyos na leader, pastor sa buhay ko, talagang inuunawa ko ng gusto yan. Talagang iniisip ko ng gusto yan. Lord, siya ba talagang inilagay mo sa akin? Buksan mo ang aking kaisipan. Paglinawin mo ang aking kaisipan. At ipinapakita naman talaga ng Panginoon. Kaya naging malinaw sa akin ang pagsunod at pagpapasakop sa leader na itinalaga po sa akin. So number one yan, this acknowledgement. Isa yan sa mga bagay na minsan hindi natin napapansin sa buhay natin. Number two, disrespectful. Disrespectful. Ito mahalaga din kung maunawaan natin ito, kung paano ang paggalang natin sa mga leader o pastor na itinalaga sa atin. Dahil kalimitan, kapag nakita na natin ng mga kahinaan yung pastor, inuulit ko po kapag kalimitan, kapag nakita natin na si pastor naggalit, si pastor ay, nako, bakit ganyan ugali pastor? Minsan, doon, medyo ang paggalang natin sa kanya ay para bang naiiba na. Kaya ingat po tayo, dahil kalimitan nangyayari yan. Nawawala na rin yung respeto natin sa kanila kapag nakitaan natin sila ng kanilang kahinaan. Remember na sila'y katulad din po natin. Di ba? Inilagay nga lang sila na pastor natin at tayo ang naging member nila. Pero kung baliktarin po natin, tayo ang pastor at ang pastor natin siyang member, ganun din po ang sitwasyon. Halos iisa lang din po ang nararamdaman po natin. Kasi pareho po tayo dito na minimold at inaayos ng Panginoon. Siyempre, inuunang inaayos ng Diyos sa mga pastor. Kasi sila naman talaga dapat ang maunang mabago ng Diyos bago tayo. Kaya, kung nakikita natin sila na minsan parang lumalabas yung mga kahinaan nila, may mga part din sa buhay nila na kailangan ayusin at kailangan i-fix ng Panginoon sa buhay nila. At wala tayong ibang gagawin, kundi yun pong ibibigay ko po sa inyo maya-maya. Ayoko pong mag-jump ng aking topic para hindi po tayo malito. So, sunod-sunod lang po ang gusto kong maunawaan natin. Alam niyo po kasi, meron po akong isang kaibigang pastor, hindi ko na babanggitin ang pangalan niya. Alam niyo itong pastor na to, bumagsak po siya na meron siyang namulis siyang isang kabataan. Masyadong yun. Masyadong kung titingnan mo ay para bang kakaiba. Di ba? Kung tayo, ang pastor natin ay naging ganun na, ano kaya ang maging ugali mo ngayon? Ano kaya ang pananaw mo? Pero alam niyo po, may natutunan po ako sa kanyang mga leader. Dahil kahit nangyari yun sa kanya, hindi siya iniwan ng kanyang mga leader. At talaga sabi ko, Lord, kakaiba itong mga leader na to. Kaya nga may isa sa mga leader niya, kinausap ko, bakit ganun kayo katinding sumunod at nagpasakop sa leader niyo kahit siya bumagsak na? Alam niyo, isa lang po ang sinabi nila, Pastor, malinaw kasi sa amin, siyang pastor namin eh. At kung bumagsak man siya, maaring kami ay nagkulang sa panalangin sa kanya. Wow! Hello! Naunawaan po ba natin yun? Di ba? Minsan, akala natin, minsan pag nakita natin yung mga pastor pag bumagsak, grabe tayo pag sinisisi natin si pastor, pero hindi natin nakalimutan po natin, may mga pagkukulang po tayo sa mga pastor o leader na itinalaga po sa atin. Kaya dapat so dahil lahat po tayo ay, lalo na po ngayon, ito pang tungkol sa paggalang, lalo na po na tayo sa pandemya, ito po yung mga natuklasan ko. Okay? So nasa fellowship po through online tayo. Kagaya ngayon, fellowship through online, conference through online. So siguro, marami sa atin nakikinig. Pero alam nyo, natuklasan ko po na habang pala ako nag-preach through online, may mga nakikinig naman, may mga umaati naman, pero ang iba pala ay naglalaro. Grabe. Naglalaro. Baka ngayon, naglalaro po kayo ngayon habang nakikinig, Ang iba naman ay
nakikipag-chat habang nasa sa fellowship, nakikipag-chat kung kani-kanino. Kasi hindi nga nakikita ni pastor. Alam niyo po, kahit sa ganung sitwasyon, kahit hindi ka nakikita ng pastor mo, dapat na ipakita mo dahil nakikita ka ng Diyos. Hello? Amen ba? Nakikita ka ng Diyos. Kaya dapat maipakita pa rin natin, hindi man tayo nakita ni pastor, nakikita pa rin natin, naipakita pa rin natin sa Diyos na may respeto pa rin tayo at pagmamahal sa pastor. Kasi hindi lamang po sa pastor natin winalang galang, kundi mas mismo ang salita ng Diyos na ibinahagi ng pastor natin ay mismo hindi natin nirerespeto ang salita po ng Panginoon. Amen ba? Alam nyo, may isa pang bagay dito tungkol sa pag-respect. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to 13, ito po yung final instruction ni Paul. Sabi niya, "My friends, we ask you to be thoughtful." Alam niyo yung salitang thoughtful? Ibig sabihin, pag iyong inunawa yan, thoughtful means pahalagahan mo, igalang mo, isaalang-alang mo. Ibig sabihin yan. Sabi niya, "My friends, we ask you to be thoughtful of your leaders who work hard and tell you how to live for the Lord." Hallelujah. Show them great respect and love because of their work. Try to get along with each other. In obeying, we need to love and respect to our leader. At isa na nga po yung tinatawag nating submission. Alam niyo po, sa Lasal, sa school ng Lasal, may napapansin po ako doon, tuwing ako'y maghahatid po sa anak ko doon. Yung mga estudyante, kapag nakita nila yung kanilang teacher, malayo pa lang, tumatakbo na yan. Saan? Palapit sa kanilang teacher. O palapit sa mga religious leader. Kapag may na religious leader nakita, anong ginagawa nila? Nagbe-bless sila. Grabe! Ganong katindi ang kanilang pag-respect. Malayo pa lang ha. Baka naman tayo, malayo pa lang si pastor. Tatakbo ka na ng palayo. Bakit tatakbo ka ng palayo? Kasi mayroon kang hawak-hawak na hindi kanais-nais na makita ni pastor. Wow! O di kaya, pag nakita mo si pastor, nakoy, kunwari hindi mo napansin. Ha? Kaya pag binati ka ni pastor, saka, ay, pastor, nandiyan ka pala. Minsan, ganyan, mga kapatid sa Panginoon, paano ba natin ang pagrespeto natin sa ating mga leader at sa mga pastor? Dapat nga, matutunan po natin at sa tuwing makita natin ating mga pastor, matuto po, lalo ng mga kabataan, matuto tayong mag-bless at i-welcome natin ang ating mga pastor sa buhay natin. Alam nyo, naranasan ko po yan sa Batangas. May mga kabataan doon na nagbabike. Alam nyo, minsan naglalakad ako sa kalsada, biglang titigil yan. Titigil sila sa pagbabike at lalapit siya sa akin, "Pastor, kumusta po?" Ganun lang. "Pastor, kumusta po?" At nag-bless na sila. Alam nyo, ang sarap ng pakiramdam na kahit saan ka pumunta, kapag na-recognize ka, "Ay, andyan si Pastor. Pastor, kumusta po kayo? Pastor, good morning po." Mga ganyan. Alam nyo, yun yung mga pag-welcome. Although, sa panahon po natin ngayon, kasi nasa pandemya po tayo, medyo bawal muna ang mga beso-beso at mga bless na yan. So, siguro naman, pagkatapos po nitong pandemya ay alam na po natin kung paano. Although kahit hindi man sa ganung paraan, maraming paraan kung paano natin i-welcome ang mga pastor o paano natin sila pinapahalagan sa buhay natin. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 26, "Give the Lord's followers a warm greeting." In other words, iparamdam natin na welcome ang ating mga pastor sa buhay natin. To show them great respect. Amen? So, disrespectful ang pangalawang isang bagay na minsan nakakaligtan ng marami. Pangatlo, disobedience. Ito, alam na po natin. Dito naman, ang isa sa mga dahilan ng hindi natin pagsunod, kapag mayroon tayong sariling agenda. Hello? Kapag mayroon tayong sariling agenda at yung agenda mo hindi tumutugma dun sa agenda ni pastor, parang ayaw nating sumunod. Hindi natin pinapahalagan yung nais ng pastor. Tama po ba? Nangyayari yan. Dapat lagi nating isaisip yung bagay na to. Lord, ipanalangin natin lagi sa Panginoon, hayaan niyo po na yung agenda na ibinigay mo sa pastor ko, ang siyang ilagay niyo rin po sa akin, Panginoon. Ano man yung agenda na hiwalay o hindi ugma sa agenda ang inilagay mo sa pastor ko, ay alisin mo po, Panginoon. Di ba ang sarap nun? Ginagawa ba ng Diyos yun? Yes.
Ipinapaunawa, bubuksan ng Diyos ang inyong mga mata spiritually. Magiging malinaw at makita mo kung anong agenda na ibinigay ng Diyos sa pastor nyo. Isa pang disobedience, yung hindi, ito pang napapansin ko sa pag-disobey po natin, sa mga pastor natin. Tayo, pag may mga problema tayo, ito, naranasan ko kasi ito. Kaya itong mga sinishare ko sa inyo, naranasan ko ito. Lalapit sa'yo, hihingi ng counseling. Talagang umiiyak. At si pastor naman talagang todo counsel sa'yo para lang maging maayos ang buhay mo. At pagkatapos, hindi mo pala sinusunod. Diba? Disobey pa rin yun. Disrespect sa kanila. Kaya makikita po natin, mga kapatid, itong mga bagay na ito, dapat unawain natin kung ng gusto. At number 4, disunity in purpose. Disunity in purpose. Isa pang halimbawa, yung hindi kumikilos at nakikiisa sa vision, mission ng pastor na nangangalaga sa kanila. Alam natin dito sa Christ the Living God, mayroon tayong mission, vision. So alam niyo po ba kung ano itong ating mission, vision? Diba? We have a great commitment to the message of the kingdom, then following the great commandment and doing the great commission, and we will build a great church. So dapat, yun din po, makiisa po tayo sa ganung mga vision. Mayroon tayong one-to-one, mayroon tayong tinatawag na mga kingdom living one. So ano yung mga bagay na ini-input ng Christ the Living God sa atin, dapat tayo makiisa. Dapat kahit wala si pastor, ang laging nasa isip mo, Lord, involve ako, Panginoon, lalo na sa mga leader. Lalo na sa mga leader at mga workers ng church, ha? Involved dapat tayo dito, hindi lang si pastor ang gagawa nito. Dapat kasama tayo at patuloy tayong manalangin na suplayan ang ating mga pastor ng mga bagay na kailangan natin para matrain tayo ng gusto, mga materials na bagay para magawa natin yung mission vision na ibinigay sa atin ng Christ the Living God. Sapagkat yan po ay way ng ating pagsunod at pagpapasako sa mga leader po natin. So kung hindi makikiisa po tayo sa mission vision ng church, maliwanag na hindi tayo handang sumunod at magpasakop sa ating mga leader. At magiging sagabal po tayo sa maaaring layunin ng Diyos sa iglesyang ito na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kahit tayo marami ng sinakripisyo, alam niyo po, kahit marami na tayong sinakripisyo sa iglesyang ito, marami na kayong mga bagay na ginawa, ha? Walang halaga pa rin ang lahat ng iyon kung hindi naman tayo marunong sumunod at magpasakop. Sapagkat sabi nga ni Propeta Samuel kay Haring Saul, di ba? Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, anong sabi niya? Tingnan nyo, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sa New Living Translation. But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice?" Ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Yung mga sacrifices mong yun? O yung pagsunod sa tinig niya? Sabi niya, listen. Makinig. Sabi niya rito, listen. Obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. So maliwanag yung sinasabi rito na ang pagsunod ay isang mahalaga kaysa mga sakripisyong handog na ating ginagawa sa Panginoon. Hindi po sinasabi dito na hindi mahalaga yung mga sakripisyong ginagawa natin. Wala pong sinabi rito na hindi mahalaga po yun. Mahalaga din po yun. Ngunit, mas mahalaga pa rin ang pagsunod at pagpapasakop kaysa mga iyon. Amen ba? Mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin yan. So the question is, bakit nangyayari ito sa maraming mananampalataya? Samantalang nung bago tayong na-born again, di ba? Nung bago pa lang tayo na-born again, ang saya naman natin. Lahat ng sinasabi ni pastor, ng ating leader, sunod ka agad tayo. Pag tinawagan tayo, pumunta ka rito, mayroon tayong mission. Punta ka na kagad. Di ba? Pero habang tumatagal ka, bakit kaya unti-unting nawawala? Alam niyo po, hindi ko na po inilagay po sa aking keynote yung mga reason. Dahil ito po ay sa mga natuklasan ko lamang po, although ang iba dito ay mga karanasan ko rin, nung tinitest ako ng Panginoon, at maaaring ito rin po ang maranasan ng marami sa atin. So ano kaya ang mga dahilan? So hindi ko, sa mga, kung
kung bakit ang minsan ng ating pananampalataya ay dumarating na para bang hindi na tayo kagaya nung dati. Alam nyo, nagsisimula yan kapag tayo'y unti-unti nang itinutuwid ni pastor. Kapag mayroong mga bagay na medyo iba na at itinutuwid na tayo ni pastor, medyo parang napapatigil na tayo doon. Isa yan sa mga reason. Pangalawa, kapag tayo ay hindi na gaanong napapansin o nababati man lang ni pastor. Maraming ganyan ngayon. Pag hindi lang nabati ni pastor, naku po, grabe. Minsan sasabihin ko, sister, nasaan si ano? Pastor, kanina pa raw siya diyan, hindi mo man lang binati. Ganun ba? Naku, pasensya na dahil ang daming mga ginagawa. Alam niyo, ang mga pastor po natin, marami rin yung mga ginagawa. Marami din yung mga iniisip. Mamaya ko sasabihin sa inyo mga ginagawa at mga iniisip ng mga pastor na yan. Makikita nyo. Okay? Kapag hindi ka man napansin ni pastor, lalo na siguro pag nagkasalubong po tayo dito sa Maynila at wala akong ganong salamin, ay hindi ko talaga kayo mamumukan. O di kaya minsan ko lang kayo makita, lalo na sa mga taga Maynila, no? O sa ibang taga probinsya. Hindi ko naman kayo gaanong kilala at hindi ko masyadong gaanong kilala ang mga mukha ng bawat isa sa atin. Maaaring nakita nyo ako at nadaanan ko kayo, dapat pansinin nyo, pastor. Sabihin, ako po yung si ganito, ganyan. Alam nyo po, hindi naman po ako mahirap lapitan. Parang ang mukha ko lang, parang ang hirap lapitan. Sa mukha lang yun. Pero kapag ako'y inabot nyo po, naku po, mga kapatid, baka mapapakain ko pa kayo ng Max o Jollibee kapag binati niyo po ako. So nawa, hindi po tayo magkita nitong mga susunod na araw, baka hanapin niyo po ako. Okay, joke lang po yun. Okay, kapag hindi, isa pa mga reason kung bakit tayo ay minsan nababawasan yung pagsunod at pagpapasako, kapag hindi napagbigyan ang ating gusto. Si Pastor, KJ talaga yan. Napaka-KJ talaga ni Pastor. Yan. Ano pa? O di kaya hindi na-appreciate yung ating ginagawa. Isa pa rin yan. Isa yan sa mga naranasan ko. Isa yan sa mga nakikita kong dahilan kapag porket hindi tayo na-appreciate yung ginagawa natin. Alam niyo po, nung una, ganun din naman po ako. Hinahanap ko na ma-appreciate man lang ako ng leader ko. Pero alam niyo, sa bandang huli, nasasaktan lang ako habang naghahanap ako na ma-appreciate ako ng pastor ko, na ma-appreciate yung ginagawa ko. Lalo akong nasasaktan kasi hindi nangyayari. Pero alam niyo, nung sinabi ko sa Panginoon, hindi po. Lord, alisin niyo po ito sa puso ko, patuloy ko pa rin pong gagawin ang bagay na ito. Hindi man ako nakita ng pastor ko, hindi man ako ma-appreciate ng pastor ko, gagawin ko pa rin po ito sa iyong kaluwalhatian. Alam niyo po, doon nangyayari na minsan na-appreciate ka na ng pastor mo. Bakit nangyayari ganun? Test nga eh. Tinitest nga po tayo eh. Okay? Ano pa? Kapag mayroon kang kagalit sa church, isa rin yan. Kapag may kagalit ka sa church, pati si pastor, dinadamay mo. Nangyayari yan. Naranasan ko po yan. Yung kagalit, alam nyo, kagalit niya yung kapatiran, pati ako, iniiwasan. Isipin mo yung mga ganun, na wala naman kamalay-malay. Di ba? Minsan nangyayari yan. Ano pa? Kapag nakita mo mas mahusay ka na kay pastor. Wow! Grabe! Kapag nakita mo na mas mahusay ka na kay pastor, parang iba na to Okay? At kapag nagkaroon ka na ng kaya. Anong kaya? Kayabangan. Maraming tao, kasama mo nung unang panahon, nung walang-wala. Alam niyo po, naranasan ko po marami akong mga kasama nung walang-wala. Abay, nung magkaroon, naku po, wala na. Iniiwan na si pastor. Sana po mga kapatid sa Panginoon, mga leaders, workers, at lahat ng mga anak ng Diyos na nakikinig sa oras na ito, hindi po dapat ganun ang gagawin natin sa mga pastor na inilagay sa atin po ng Panginoon. So maliban po sa mga salita ng Diyos na pinanghahawakan ko, alam niyo po, nakalikha ako ng isang statement sa buhay ko na ito po yung pinanghahawakan ko. Kasi ako po, nung naglingkod ako sa Panginoon, ito po yung sinabi ko sa Lord, Lord, wala po akong galing. Wala po akong husay. Hindi po ako marunong sa maraming bagay na yan. Bisaya po ako, pautal-utal.
at hindi pa po ako, Panginoon, talagang sanay at talagang mahiyain. So alam niyo po, dumaan ang maraming panahon hanggang sa ako po narito na sa ganitong sitwasyon. Nakabuo po ako ng isang statement na itong statement na to, pinanghahawakan ko po ito. Ito po yung statement na gusto ko pong ibahagi sa inyo na ito pinanghahawakan ko. Sabi niya, lack of skills and competences are nothing if obedience and submission are present. Lack of skills and competences are nothing if obedience and submission are present. Alam niyo po, hindi man tayo masyadong kagalingan, hindi man tayo masyadong kahusayan. Okay? Kung marunong ka namang makinig at sumunod at magpapasako, alam niyo po, mag-o-open yan ng maraming pintuan para ikaw'y gumaling at magiging mahusay sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hello? Yan po ang natuklasan ko. Yung mga sinasabi ko dati, Lord, wala akong galing, wala akong husay, pero kailangan ka lang talagang sumunod at magpasakop, makikita mo, mauunawaan mo sa bandang huli. Panginoon, lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Amen? Dahil ako po ay naniniwala na kahit hindi ka man gaano kagalingan at walang gaano kahusayan, kung marunong ka namang sumunod, makinig at magpasakop, alam niyo po, makikita mo balang araw, magugulat ka sa mga privileges, sa mga gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? So, ito na pong, meron pong dalawang duties bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nasasakupan ng isang pastor o leader, meron pong two duties to perform as a believers towards our church leaders. Okay? Number one, obey and submit to our godly church leaders. Yan po ang unang duty na kailangan natin gawin. Wala po tayong ibang gagawing duty kundi itong dalawang ito. Bilang isang leader, workers, member, lahat ng mga anak ng Diyos na nasasakupan ng isang pastor o leader, dalawang duty lang po ang pwede nating gawin sa kanila. At wala na pong iba. Una, ang sumunod at magpasako po sa kanila. Sapagkat ito po yung sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 17 na sinabi po natin kanina. Obey your leaders. Tama ba ako? Baka magkamali ako ng chapter. No? Okay. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So yung salitang leader na tinutukoy dito sa talatang ito, it refers to the true pastor who preach true gospel. Inuulit ko po, hindi po ito basta-basta leader lang. Kundi ang tinutukoy na leader dito, ito po yung mga pastor na nangangalaga sa atin na nagpipreach ng totoong ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At alam naman po natin na walang ibang ebanghelyo ang ating Panginoong Hesus kundi ang mensahe ng kaharian ng Diyos. So, ito yung mga leader o pastor na nangangalaga sa ating spiritual nating kalagayan. Nangangalaga ha? Nangangalaga. Hindi inaaway yung membro. Hindi kinakagat. Kundi ang mga leader na to, sila po yung nangangalaga sa atin. So tandaan po natin na ang mga tunay at spiritual na leader ay sila yung walang ibang iniisip kundi ang ating kapakanan at paglago sa ating spiritual na buhay. Ito po yung naunawaan ko. So ang aking tungkulin ay yung kapakanan ng kaluluwang pinagkatiwala sa akin ng Diyos at yung kanilang paglago sa kanilang spiritual na buhay. Kaya ganun na lang katindi ang lagi kong panalangin sa Lord na tulungan ako na suplayan ng lahat ng kailangan para lumaguman lang sa spiritual na buhay ang lahat ng mga kaluluwang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Sila yung walang ibang iniisip kundi ang ating kaligtasan laban sa mga vices ng kaaway. Ganyan-ganyan po ang tunay na spiritual leader. At para naman po sa atin bilang mga nasasakupan nila, sila yung mga pastor na inilagay ng Diyos para sa atin at wala ng ibang pastor. Kasi minsan, kahit may pastor na tayo, nakakilala lang tayo ng mahusay at nagagaling-galing ang pastor, naku po, iniiwan na po natin si pastor. Okay? So maliwanag ng unang duty na magagawa natin sa ating mga leaders, sumunod at magpasako. Why we should obey and submit to our church leaders? Because number one, letter A,
They keep watch over our souls. Sila ang itinalaga ng Diyos na leader o pastor sa atin para bantayan ang ating kaluluwa. Hebrews chapter 13 verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Sila yung leader, sila yung mga leader na naunawaan nila na mayroon silang pananagutan sa Diyos sa pangangalaga sa atin. Kaya dapat lang na maunawaan din natin na sumunod at pagpasakop sa kanila. Ako para sa akin, sapat na yung malaman ko na yung leader ko ay mayroong pangunawa na mananagot siya sa Diyos sa pag-aalaga sa aking kaluluwa. Kasi kagaya ko sa pastor, ganun din po ang aking pananaw. Isang purpose na nakikita ko sa ating pagsunod at pagpapasok sa kanila ay upang maingatan po tayo na huwag nating abusuhin ang ating tungkulin. Alam niyo po ba, ako bilang pastor, may mga pastor na ahead sa akin, may mga pastor na nakakasakop sa akin. Ang purpose doon, para huwag kong abusuhin yung tungkulin ko sa pagpapastor sa mga kaluluwa. Sila po ang mga overseer ko na tinitingnan nila ang aking pagpapastor. Maliban sa Holy Spirit, sila ang giya-uwaran natin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Letter B, because if you cause them grief, you cause yourself grief. Sabi dito, obey your leaders and do what they say, make them happy, otherwise they won't be able to help you at all. So bakit kinakailangan tayong sumunod at magpasakop sa kanila? Dahil mabibigyan natin sila ng kaligayahan. Kasi sabi diyan, kung susundin natin sila at magpapasakop tayo sa kanila, magiging masaya sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ngunit kapag hindi tayo marunong sumunod at magpapasakop sa kanila, malulungkot sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa atin. At medyo mahihirapan tayo dyan, may danger yan. Bakit ka mo? Siyempre, kung ikaw ang leader, hindi ka sinusunod, matutuwa ka ba? Siyempre, hindi. Ako, pag may mga kaluluwang pasaway, ang lagi kong padalangin, Lord, alisin mo na lamang po ako sa church na ito. Kasi kung hindi naman effective ang pagiging pastor ko sa kanila, dahil hindi sila nagbabago, nagpasaway pa rin sila, ako na lang po ang alisin mo. Pero alam nyo nangyari, hindi po ako ang inaalis ni Lord. Talaga yung mga pasaway ay inaalis ng Panginoon. Hindi ko pinalulangin na sila'y umalis, na sila'y maalis. Pero ang prayer ko kasi ganun eh. Kasi iniisip namin mga pastor, kapag kayo ay hindi natututo at pasaway pa rin kayo ng pasaway, pakiramdam namin, hindi kami epektibo sa aming pagpapastor sa inyo. Ganun po ang aming damdamin. Kaya dapat mga anak ng Diyos, matuto tayong sumunod at magpasakop sa kanila. Number 2, na duties po natin, pray for our godly church leaders. Hebrews chapter 13 verse 18, and keep praying for us that we continue to live a clear conscience, for we desire to live honorably in all that we do. Lagi nating tandaan mga kapatid, that our leaders and pastors are just like us. I mean, kung may nararamdaman kayo, may nararamdaman po kami. Kung may kahinaan kayo, may kahinaan din po kami. Kung may mga problema kayo, mas matindi ang problema namin kasi pati problema nyo, pinoproblema namin. Kung may kabigatan kayo, mas matindi. Heavy ang gibigat na daladala namin. Kasi naging pabigat din po kayo. At hindi lang kayo, pati pamilya po namin, daladala po namin. So maawa po tayo sa ating mga leader at mga pastor. So imbis na tayo kabigatan nila, responsibilidad nila, pinoproblema nila, dapat ito po ang pangalawang duties natin. Ipanalangin po lagi natin sila. Sumunod, magpasakop, din pangalawa, ipanalangin lagi natin ating mga leader. Kagaya ng pinatutuko ko sa inyo kanina, na bumagsak yung kanilang leader, nagkulang sila sa panalangin at pinag-pray nila ang leader nila. Kaya ang leader nila ngayon ay muling nagpastor. Bakit kailangan natin sila panalangin? Pray for our leaders in the battle to maintain a good conscience in all things. Letter A. Ipanalangin natin ating mga leader sa bawat labanan na nasasalubong nila. Sapagkat gusto rin naman nilang mamuhay ng marangal sa harap ng Diyos, sa harap ninyo, at sa harap ng aming pamilya. Gusto rin namin mamuhay ng marangal. Kaya sabi sa Hebrews chapter 13, verse 18, keep praying for them that they continue to live with a clear conscience. Kasi gusto naming sa lahat ng labanan, hindi lumabo ang aming pag-iisip. Kaya may mga Bible verse tayong makikita dyan. Ephesians chapter 6, verse 19. Sabi dyan, and pray for me to ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that good news is for Jews and Gentiles alike. So kailangan namin ng prayer nyo na supplyan kami ng Lord ng tamang salita ng mga lihim mula sa kaharian ng Diyos na isupply sa amin para maihayag namin sa inyo. Colossians chapter 4 verse 3 to 4.
Pray for us too, that God will give us many opportunities to speak about His mysterious plan concerning Christ. That is why I am here in chains, sabi ni Paul. Pray that I will proclaim this message as clearly as I should. So, yan, maliwanag po yan. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Finally, dear brothers and sisters, we ask you to pray for us. Pray that the Lord's message will spread rapidly and be honored wherever it goes, just as when it came to you. Nasa ating mga kamay, mga kapatid sa Panginoon, ang panalangin para ang mga pastor ay lalong maging masipag sa kanilang tungkulin sa Panginoon. Letter B, pray for leaders to be delivered from circumstances or difficulties beyond their control. Kasi alam niyo po, ito po, sabi sa Romans 15 verse 31, pray that I will be rescued from those in Judea who refuse to obey God. At sabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, pray too that we will be rescued from wicked and evil people, for not everyone is a believer. Kasi alam niyo po kami, pumapasok po kami sa mga squatter area, sa mga remote areas. Alam niyo po, hindi lahat ng tao na pupunta namin doon ay mga mananampalataya at maaaring udyukan sila ng kahaway na kami ay saktan. Pero dahil sa inyong mga panalangin, kami ay mapuproteksyonan ng Panginoon. Lalo na yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, may posibilidad na mangyari yon. Laging bilad po kami sa kapamakan at kahihiyan. Tandaan po natin yung mga anak ng Diyos. Kami mga pastor ay laging bilad sa kapahamakan at kahihiyan. Kaya bigyan natin sila ng kasiyahan sa pamagitan ng ating pagsunod at pagpapasakop sa kanila. Love them and respect them, for this is the will of our Father in heaven. So dadako na po tayo sa reflection. Ang reflection pong ito na po pinaka-conclusion natin. Dalawa lamang po. Una, understand what our position with our leaders. Tinutukoy dito kung ano lamang ang lawak at boundary ng ating posisyon sa harapan ng ating leader. Ako bilang pastor, para mas madali ako maging flexible sa ibang bagay, iniiwan ko yung pagiging pastor ko na hindi naman applicable sa situation. Ano yon? Kapag ako pumunta dito sa main church at ang kaharap ko ang senior pastor ko, iniiwan ko yung pangalang pastor, ngunit pinanatili ko ang pagiging anak ng Diyos. Yan. Ang title na pastor, iniiwan ko sa amin at pinanatili ko sa akin yung pagiging anak ng Diyos. Kasi pagdating dito, pwede akong utusan, pwede akong, anumang bagay na ipagawa sa akin, pwede kong gawin. So madaling maging sumunod at magpasako. Amen? Di ba? So ganyan. Kagaya ni Jesus Christ, di ba si Jesus Christ bumaba dito, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at bumaba rito para madali niyang masunod at magpasakop sa Father. Ganon din po dapat ang tayo. Nung ako'y pumasok sa Bible School, iniwan ko yung title ng pagkapastor sa bahay. Pumunta ako sa Bible School na isang estudyante para matuto. Kaya kung ano man ang ituturo nila sa akin, na-adapt ko. Kung ano mang iutos nila sa akin, magagawa ko. Why? Kasi wala yung title na pastor. Iniwan ko sa bahay. Amen po ba? Kaya walang issue sa akin kung hindi man ako ituring na pastor. Okay lang. Number 2, let us make our commitment to God for our leaders. For example, ang commitment ko sa pagsunod at pagpapasakop sa aking pastor, hindi ako sa kanya nag-commit tungkol diyan, kundi sa Diyos. Okay? Kaya kahit anuman ang kahinaang nakikita ko sa leader ko, hindi magbabago ang aking pagsunod at pagpapasakop sa Kanya. Amen? Why? Kasi sa Diyos ako nag-commit tungkol sa aking pagsunod at pagpapasakop sa aking leader. Amen? Nawa po sa hapon pong ito, sa mga ibinahagi ko po sa inyo, nawa po ay may natutunan po kayo. Yun po ang isa sa mga panalangin ko. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa oras na ito na ihayag ang kalooban mo, ang kapangyarihan mo tungkol sa pagsunod at pagpapasakop. Nawa, Lord, lahat ng leaders, lahat ng workers, lahat ng mga members, Father God, na nasakupan ng isang pastor, ay nawa, Panginoon, ito'y magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng apoy sa puso ng bawat isa upang magkaroon ng ito ng katuparan sa buhay ng bawat mga anak ng Panginoon. At sa bawat mga pagsubok, challenges, trials, nahaharapin ng bawat isa, Panginoon. Nawa kaming lahat ay magtagumpay hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Makitaan pa rin kami ng tunay na pagsunod at pagpapasakop namin sa aming mga leader.
Purihin dakilang ka, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Purihin po ang Diyos.